Noong Oktubre 2025, sinimulan ng Rusya na tanggalin ang mga anti-tank na misil mula sa sarili nilang mga sasakyang pandigma. Ang dahilan sa likod nito ay kasing nakakabahala ng hindi inaasahan. Para maintindihan kung ano ang nangyayari, kailangan nating maglakbay papunta sa isang pabrika na 160 kilometro sa silangan ng Moscow. Ang tinutukoy ko ay ang Murom Teplovos sa rehiyon ng Vladimir, isang pabrika na palaging may kinalaman sa transportasyon at seguridad. Pero sa loob ng maraming taon, halos hindi gumalaw ang pabrika, walang tunay na aktibidad. Hanggang ngayon, may napansin ang mga open source intelligence analyst na kakaiba sa mga satellite images. Pagkatapos ng ilang taon ng katahimikan, biglang nabuhay ulit ang pabrika. At ang natuklasan nila sa loob ay nagdulot ng kalituhan sa lahat. Ang mga espesyal na sasakyang militar na tinatawag na Siyam P-100 at 49 na Sturm S ay sistematikong binabaklas. Hindi para kumpunihin, hindi para i-modernize, kundi para tanggalin ang kanilang mga armas. Pag-isipan mong mabuti ang kabalintunaan ng sitwasyon. Pinag-uusapan natin ang isang bansang nasa matinding digmaan, isang bansang nangangailangan ng lahat ng posibleng lakas ng armas. At sinasadya pang tanggalin ng bansang ito ang mga misil sa sarili nilang sasakyang pandigma. Ano ang dahilan? Sa totoo lang, mas malalim pa ang sagot dito kaysa sa isang simpleng taktikal na desisyon. Ipinapakita nito ang tunay na kalagayan ng hukbong Ruso, ang kanilang mga prayoridad at nakakabahalang plano para sa mga susunod na dekada. Pero bago natin maintindihan ang dahilan, kailangan mong makilala ang mga sasakyang ito. Dahil ang pagkakaiba ng kung ano sila noon at kung ano ang nagiging sila ngayon ay nagsasalaysay na ng isang buong kwento. Ang Mnogotselevoy Chagach Leki Bronirovany ay isang veterano mula sa panahon ng Soviet. Ang buong pangalan nito ay Mnogotselevoy Chagach Leki Bronirovany. Alam kong komplikado ang pangalan. Sa pagsasalin, ibig sabihin nito ay magaan na Armored Multipurpose Towing Vehicle. Ito ay dinevelop noong dekada 1950 at nagsimulang gamitin noong dekada 1970. Ang pilosopiya sa likod nito ay simple, mass production, pagiging simple at versatility. Dahil dito, mahigit 55,000 unit ang naitayo. Ito ang kabayo de karga ng hukbong Sobyetiko, lubos na amphibious. Kaya nitong tumawid sa mga ilog at lawa sa bilis na halos 6 na kilometro kada oras. Sa lupa, umaabot ito ng 61 kilometro kada oras sa mga kalsada at may saklaw na 500 kilometro. Kayang magsakay ng 11 sundalo o 2,000 kilo ng karga ang likurang kompartimento nito. Nakakabigat din ito ng artilyeryang hanggang 6,000 at 500 kilo. Pero may isang problema. Ang pinakamalaking kalamangan nito ay siya ring kahinaan. Ang Mnogotselevoy Chagach Leki Bronirovany ay mura at magaan dahil manipis ang baluti nito. Sobrang nipis, 3 hanggang 10 mm lang ng bakal na may maximum na 14 na milimetro sa harap ng tore. Pinoprotektahan lang ito laban sa maliliit na armas at shrapnel. Hindi ito para sa direktang labanan laban sa mabibigat na armas. Ngayon, ang Sturm S ay isang ganap na ibang kwento. Espesyalista ito, profesional na tagapagpatumba ng tangke. Binuo ito noong huling bahagi ng dekada 90 at 70. Ginawa ito para sa isang layunin lamang, wasakin ang pinakamodernong mga tangke ng kanluran. Ang Abrams ng Amerika, ang Leopard ng Alemanya, sila ang kanyang mga target. Gumagamit ang sistema ng misil na Siyam M-100 at 14 Kokon na ang ibig sabihin ay Cocoon. Noong panahon, kahanga-hanga ang sandatang ito. Supersonic na bilis na halos 1,200 at 40 kilometro kada oras, abot higit sa 5 kilometro at ginagabayan ng radyo na nagpapahirap itong harangin. May dalang 12 misil ang sasakyan sa panloob na magasin, automatikong pinapakain sa nababaling tagalunsad at nagpapaputok ng 2 misil kada minuto. Epektibo ang disenyo. Ang likurang kompartimento na sa karaniwang Mnogotselevoy Chagach Leki Bronirovany ay para sa mga sundalo ay inukopa ng mekanismo ng automatikong paglalagay at magasin ng mga misil.
Ang maliit na tore ng machine gun ay pinalitan ang isang malaking optical tracker para sa tagabaril. Ang launcher ay natatago sa loob ng sasakyan kapag di ginagamit, kaya nananatiling mababa ang profile nito, tulad ng karaniwang Nogot-Seleboy Chagach Legki Bronirovani. At heto ang mahalagang punto ng kwentong ito. Bakit dalawang magkaibang mundo ito? Sa isang banda, isang versatile at murang transportasyon. Sa kabila, isang specialized na plataporma na mataas ang halaga para sa anti-tank na mga ambush. At ginagawa ng Russia na ang pangalawa ay maging una. Kinukuha nila ang mga professional na tank killer at ginagawa silang simpleng armored taxi. Pero ang paraan ng paggawa nila nito ang talagang kapansin-pansin. Tinatanggal nila ang retractable launcher. Binabaklas ang buong sistema ng automatic loader. Inaalis ang optics ng gunner. Tinatanggal ang armored cover sa ibabaw ng katawan. Binubuksan nito ang likurang bahagi ng sasakyan. Lumilikha ito ng bukas na lugar kung saan pwedeng umupo ang mga sundalo habang nililipat. Pero ngayon, bakit nila ginagawa ito? Bakit nila tinatanggal ang espesyal na sandata habang may digmaan? Nagsisimula ang sagot sa mga nakakatakot na numero. Simula Pebrero 2022, malaki ang naging pagkalugi ng kagamitan ng Rusya. Ang mga open source analysis group gaya ng Oryx ay nagtatala lang ng pagkalugi na may visual na kumpirmasyon. Kahit ganoon, nakakagulat ang mga numero. Mahigit 4,100 at 70 tangke ang nawasak, mga 8,400 at 50 armored vehicles at infantry fighting vehicles ang nawala. 673 armored personnel carriers. Iyan lang ang nakumpirma natin sa mga larawan at video. Kabilang sa mga sasakyang pinakanapinsala ay mismong ang mga idinisenyo para maghatid ng mga tropa. Kasama sa listahang ito ang mga BMP, ang mga sasakyang panglaban ng impanterya. Kasama rin ang mga BTR at mga armored personnel carrier. Ang mga ito ay nakaranas ng lalo pang matitinding pagkalugi. At ang MTLB na nabanggit natin kanina. Nagsimula ang aktibong fleet sa digmaan na may mga 3,300 unit. Hanggang ngayon, mahigit sa 1,800 ang nawasak. Iyan ay 55% pagkawala. Higit sa kalahati ng aktibong fleet. Ang Ukranya ay nagpapataw ng matinding kaparusahan. Epektibong ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo, habang sistematikong winawasak ang dekada ng naipong lakas militar ng Rusya. Nakakuha ang Rusya ng ilang mababagal na pag-usad, ngunit binabayaran nila ang bawat metrong nasakop ng napakalaking pagkawala ng kagamitan at sundalo. Pero ang malalaking pagkalugi ay bahagi lang ng kwento. May iba pang nangyayari sa mga larangan ng labanan sa Ukraine. Isang bagay na nagbago sa pinakaugat ng mga patakaran ng labanan sa lupa. Mga drone, partikular na mga murang drone na sobrang epektibo. Ang mga maliliit at mabilis na drone na ito na madalas nilalagyan ng mga anti-tank na ulo ay maaaring patnubayan ng may napakatinding katumpakan para tamaan ang mga individual na sundalo, mga trinchera at mga gumagalaw na sasakyan. Nilikha nila ang tinatawag ng mga military analyst na transparenteng larangan ng labanan. Isang kapaligiran kung saan napakahirap magtago at manatili sa isang posisyon ng matagal. Dahil dito, hindi na direktang labanan kundi paggalaw ang pinakamapanganib na problema ngayon para sa tropang Ruso. Partikular, ang huling milya papunta sa harapan. Ang bahaging ito ang naging pinakamapanganib sa buong operasyon. Tumawid sa bukas o pinagtatalo ng lupa, lalo na sa huling kilometro, hanggang sa mga posisyon ng pagsalakay, naging isang bangungot ito. Heto ang isang brutal na realidad. Ang isang sasakyan tulad ng Storm S na kailangang huminto, itaas ang tagalunsad nito at manatiling lantad habang ginagabayan ng tagaputok ang misil papunta sa target ay magiging lubhang mahina. Mga attack drone, lumulutang na bala, artilyeriyang ginagabayan ng presisyon, lahat ng ito ay maaaring makadetect at agad na makakontra.
Ang bentahe ng Storm S bilang sandata ng ambush na umaasa sa pananatiling nakatago at hindi gumagalaw ay hindi na gumagana sa ganitong bagong uri ng digmaan. Pero may gulong at armor pa rin ito kahit manipis, kaya pwede pa rin gumalaw. Sa digmaan, maraming drone ng Ukraine. Kahit kaunting proteksyon ay mas okay kaysa wala. Mas mabuti ito kaysa maglakad, mas mabuti ito kaysa sa mga sibilyang truck na walang proteksyon na paulit-ulit na napipilitan gamitin ng Rusya. Ito ang pangunahing pagbabagong nasasaksihan natin. Historikal, inuuna ng hukbong Ruso ang lakas at kapangyarihan ng armas higit sa lahat. Nagawa nila ang ilan sa pinakamabibigat na tangke sa mundo at ang pinakamakapangyarihang mga sistema ng misail. Sa simula ng digmaan sa Ukraine, nakatuon ang Rusya sa paggamit ng lakas, mga tangke at armored vehicles para mangibabaw gamit ang kalamangan sa kagamitan. Sumunod, inilipat sa paggamit ng drone at missile para magdulot ng malaking pinsala. Dahil dito, hindi gaanong natakot ang Rusya sa kakayahan ng Ukraine na gumanti at nakatutok lang sila sa sarili nilang mga opensibong galaw. Kumpiyansa sila na sila ang may mas malakas at mapanirang puwersa at walang magagawa ang Ukraine para pigilan ang kanilang walang humpay na paglusok. Pero nagbago na ang panahon. Ngayon, sa halip na dagdagan ang kanilang kakayahang umatake gamit ang mga anti-tank na missile system, mas pinipili ng mga komandanteng Ruso na gumawa ng mga transport ng tropa. Dahil palala ng palala ang hirap nila na panatilihing buhay ang mga tropa, dalhin ang mga ito sa mahahalagang posisyon sa harapan at magsagawa ng malalaking opensiba. Lahat ito ay dahil sa mga operator ng drone ng Ukraine na lalo pang nagiging epektibo at nakamamatay. Sa mga lugar na matindi ang labanan sa harapan, tulad ng sektor ng Pokrovsk sa Donetsk, nagtipon ang Russia ng napakalaking puwersa. Tinataya ng ilan na umaabot sa 100 at 10,000 ang kabuuang tropa. Lahat ng ito ay sa isang desperadong pagtatangka na masakop ang mahalagang lungsod na industrial na ito. Pero hanggang ngayon, nabibigo pa rin sila. Sa kabila ng artilyeriya, mga tangke, malalaking grupo ng mga sundalo, at maging ng maliliit na unit na nakadiskarte, halos hindi pa rin sila umusad sa lugar na ito. Patuloy na pinanghahawakan ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kanilang linya. Doon, regular na nag-iikot ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid, sinusuri ang lupa para sa anumang senyales ng buhay. Pagkatapos, inaatake nila ang kanilang mga kalaban. Tinatanggal ang bawat unit isa-isa. Dahil dito, napilitan ang Rusya na humanap ng mga bagong paraan para protektahan ang kanilang mga tropa at tulungan silang makatawid ng malalayong distansya ng may kaunting panganib. Ito lang ang tanging paraan para makapagtipon ng sapat na bilang ng mga sundalo malapit sa mga lungsod tulad ng Pokrovsk. At malamang ito rin ang tanging paraan para sa huli ay masakop ang mga lungsod na ito. Para magawa ito, kailangan nila ng mga transportasyon ng mga tao. At dahil marami na ang nasira, gumagamit na sila ng mas matatandang modelo tulad ng mga Mnogodselevoy, Chagach, Leki, Bronirovani na ito na kinonvert. Palatandaan ito ng malaking pagbabago sa doktrinang militar ng Kremlin mula sa lakas ng apoy patungo sa kakayahang mabuhay. Sa taktikal na antas, ang mabuhay at makagalaw sa larangan ng labanan ang naging pangunahing hamon. Mas mahalaga pa kaysa sa pagsira sa kalaban. Pero heto na, dito nagiging talagang nakakabahala ang kwento. Dahil lahat ng nakita natin hanggang ngayon ay maaaring tawagin lang na kawalang pag-asa. Malalaking pagkalugi na nagdudulot ng desperadong mga desisyon, isang hukbong nagkakagulo, gumagawa ng paraan gamit ang natira. Tama ba? Hindi eksakto. Noong Oktubre ng 2025, ang organisasyon ng open source intelligence na Frontelligence Insight ay naglabas ng isang napakalaking balita. Mga internal na dokumentong na-leak mula sa Uralbagonsavod, ang pangunahing gumagawa ng tangke sa Rusya. Ibinunyag ng mga dokumento ang mga ambisyosong planong umaabot hanggang 2036. Oo, tama ang narinig mo, 2036. Ipinapakita ng mga plano ang dalawang pangunahing direksyon. Una, malawakang modernisasyon ng mga lumang tangke na T-72. Ang programa ay naglalayong i-update ang humigit kumulang 800 at 28 T-72 mula sa inventaryo
papunta sa mas pinahusay na pamantayan na T-72 B3M. Karamihan sa mga update na ito ay nakatakda mula 2027 hanggang 2029. Pangalawang direksyon at mas mahalaga, malakihang pagtaas ng produksyon ng pinakamodernong tangke ng Rusya, ang T-72. Ang layunin ay pataasin ang produksyon ng 80% pagsapit ng 2028 kumpara sa antas ng 2024. Pagpapakilala ng isang bagong variant na mas moderno pa, ang T-72M2. Ang kabuang inaasahang produksyon ay kahanga-hanga. Mahigit 1,700 hanggang 2,036 na tangke ito. Kaya pinag-uusapan natin ang mahigit 2,600 na bagong at modernisadong tangke sa mga darating na dekada. Ngayon, mag-isip ka muna. Sa palagay mo ba ang mga numerong ito ay para talaga sa digmaan sa Ukraine? Ang sagot ay hindi. Hanggang 2036 lang ang mga schedule na ito. Ang produksyong ito ay isang pangmatagalang taya. Alam ng Rusya na malaki ang pagkalugi nila, pero umaasa silang tatagal sila at mapapagod ang kanluran sa pagsuporta sa Ukraine. At may iba pa. Habang nire-rekondisyon ng Rusya ang mga lumang Mnogodzheleboy Chagach Leki Bronirovani na ito, ipinakilala rin nila ang kahalili nito. Sa Defense Army Exhibition 2024 inihayag ang MGTLB, isang bagong multi-purpose armored transport vehicle na idinisenyo talaga para palitan ang lumang motoliga. Ang MGTLB ay may mas mataas na pinakamataas na bilis, mas malaking kapasidad ng karga at paghila, at isang kahanga-hangang operational range na 800 kilometro. At narito ang huling koneksyon na nag-uugnay sa lahat. Ang parehong pabrika ng Murom Teplobos na kasalukuyang abala sa panandaliang gawain ng pagbaklas ng mga sasakyang Storm S ay kasalukuyan ding nire-renovate, nire-reconstruct at pinalalawak. Malamang bilang paghahanda para sa hinaharap na mass production ng MGTLB. Isang lugar lang ang nagpapakita ng desperadong taya ng Rusya. Sa isang banda, nakikita natin ang mga lumang bakal na ginagamit nila para mabuhay ngayon. Sa kabila, ang industrial na pagpapalawak na ginagawa nila bilang taya para sa kinabukasan. Dalawang sabayang estratehiya. Dahil nagbabayad sila ng matinding halaga, pero umaasa silang mas tatagal sila kaysa sa pasensya ng kanluran. Tulad ng napansin ng mga analista mula sa Institute for the Study of War at ng Frontelligence, ang planong dami na mahigit 2,000 at 600 bagong tangke at mga namodernisang tangke ay sapat para muling punuin ang fleet ng mga tangke ng Rusya para sa isa pang malakihang digmaan at muling magbigay ng tunay na banta sa NATO. Narito ang nakakabahalang katotohanan. 2 digmaan ang sabay na nilalabanan ng Rusya. Una, ang digmaan para sa kaligtasan ng Ukraine, kung saan gumagamit ang hukbo ng mga lumang Soviet na kagamitan. Ginagawang armas ang mga ordinaryong sasakyan. Nag-iimprovisa ng desperado habang dumaranas ng matitinding pagkalugi. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang pangmatagalang pustahan sa industriya. Tinatangkang buuin muli ang hukbong gusto nila para sa susunod na dekada, kahit dumudugo sila ngayon. Epektibong ginagamit ng Rusya ang Soviet na pamana para pundohan ang digmaan ngayon. Tinatanggap ang pagkawala ng lumang kagamitan bilang gastos at nililinis ang inventaryo. At ginagamit ito bilang katwiran para sa isang kumpletong siklo ng modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas. Ito ay ganap na kawalang pag-asa. Ginagawa nila ito dahil nagbabayad sila ng hindi na kayang tiisin na halaga at nag-iimprovisa na lang gamit ang natira. Pero delikado rin ito dahil natututo sila, nagsusugal silang tiisin ang hirap ng mas matagal, umaasang mapagod ang kanluran sa pagsuporta sa Ukranya. Sa likod ng kaguluhan ngayon, may pustahan para sa mga susunod na dekada at ang pustahang iyon ay nakasalalay sa isang bagay. Mananatiling matatag ba o hihina muna ang suporta ng kanluran para sa Ukranya? Iyan talaga ang nakataya dito. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa tingin mo ba ang dobleng estratehiya ng Rusya ay tunay na banta sa pangmatagalan? O isa lang itong desperadong plano na tiyak na mabibigo?
Ilagay ang sagot mo sa komento. Kung binago ng video na ito ang pananaw mo tungkol sa digmaang ito, ibahagi mo ito sa isang taong kailangang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. At mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang ganitong mga pagsusuri. Hanggang sa susunod na video.